Totoo nga talaga na ang reward ng masipag ay trabaho. Tambak na trabaho. Magandang araw sa iyo, Dan, at sa lahat ng mga manggagawang naka-OT ngayon. Ako nga pala si Jam, 38 years old at 15 years na ako sa trabaho as an IT consultant. Yung mga ka-teammate ko, magkakaiba ng edad. May bagong hire pa nga na medyo masakit sa ulo. May bagong pasok na kliyente kami, Dan. On our first month, sobrang daming request agad ng client namin na kailangan ng collaboration ng iba pang teams na involved sa project. We cater to our clients' request and support our developers and testers kapag may na-encounter na system issues. Itong newly hired kong katrabaho na tawagin na lang natin sa pangalang Dave, medyo sakit talaga sa ulo. Nung una, akala ko inaaral lang niya kung paano yung process namin since wala pang handover or KT sessions na nangyari sa kanya. Ang mali ng company ay sinabak agad siya sa aming team. Ang sabi ko sa kanya, kailangan naming mag-document as much as possible dahil reklamo sa team namin ay walang documentation sa mga task na nagawa before at sa mga existing issues. Kaso, hindi siya gumagawa ng documentations kasi raw, technical. I called him out saying, bakit ako? Technical naman pero nakakagawa ng documentations. Then sinagot niya lang ako ng, hindi ako marunong . Bata pa tong si Dave, Dan. Bagong graduate lang sa college. Wala pa talagang experience sa trabaho. Lahat ng request at support ay ako yung nagpo-provide sa clients at kapag client meeting, andun lang siya sa meeting room. Naintindihan ko naman, baguhan . Pero napansin ng client namin na panay cellphone niya lang sa meeting kaya kinausap na siya ng manager. He got upset with whatever our manager told him at sinabi niya sa akin na ang sagot niya kay manager ay, ayaw niya raw akong masapawan. Taas talaga ng ere nitong bagets na to. Ito pa nga, may isang task sa kanya na inabot pa ng 2 weeks bago matapos na kaya namang gawin ng 2 to 3 days lang kasi magaan yung workload the past few weeks. Ending, hindi pa tapos yung task sa araw ng deadline. Very demanding ang mga local client namin, Dan. We are directly talking to managers up to one of their C-level executives. Kaya kailangan talaga na ma-meet accurately and efficiently ang demands nila. Itong bagong kliyente namin ngayon is just a startup company pero ang laki ng binayad sa service namin. We can't afford to lose them. Kapag may sakit ako at naka-leave, hindi umuusad ang mga trabahong naiiwan ko na dapat kaya niya ring gawin. Ang rason niya hindi niya raw kasi alam kung anong ginagawa ko kahit na ini-explain kong maigi lahat ng details ng trabaho namin. Kahit OT, Dan, ang hirap pakiusapan. Sabi pa niya, OT? No, pass muna. May lakad ako and it's not good for my mental health. Tsaka, nakakasira ng schedule. Nasaan ang work-life balance doon, di ba? Doing OT does not pass the vibe check. Wow! May pa-vibe check pang nalalaman? Hindi nga makacheck ng email niya? Alam mo, ang bastos talaga ng sagutan ng batang to. Hindi marunong rumispeto sa mas nakakatanda sa kanya. Siguro kasi babae ako kaya iniisi-isi niya lang. Hindi gaya natin, Dan. Ang taas ng respeto sa mga katrabaho at yes agad sa kung anong utos sa atin. Halika na magpatintero, palitan lang at bawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Halika na magpatintero, palitan lang at bawian. Wala kang makukuhang premyo, yabang lang nakarapatan. Tinry ko namang i-figure out kung paano ako makikisalamuha sa kanya since
Ayoko ngang umasim yung pagiging magkatrabaho namin. Ganito ba talaga ang work ethics ng mga Gen Z? Naiisip ko rin na baka kasalanan ko kung bakit ganito yung nangyari kasi inaako ko lahat ng task na dumarating. Sanay kasi ako sa hustle culture. Yan ang pinagkaiba ng generation ko sa mga batang henerasyon. Kasi hindi po pwedeng hindi problemahin ang performance ng batang to. Because my primary source of income is on the line. Pero hindi po pwedeng magpatuloy ang poor performance niya. Baka maapektuhan ng team at mawalan kami ng kliyente. Napagsabihan ko siya ng isang beses, Dan, para sana matauhan. Kaso ayaw patalo ng bata. Laging may bagong rason. Sabi niya, hindi naman sa pag-iinarte o sobrang demanding or not matured. It's just that alam ko kasi yung karapatan ko. Tsaka, bakit ba masyado kang bida-bida? Hindi naman kita boss. At di naman ikaw ang tagapagmana ng company ni Tito, di ba? Sumabog ako sa galit, Dan. Nasabi ko talaga, you bunch of snowflakes na yung skills at knowledge mostly natutunan sa YouTube, TikTok at Google. Mga out-of-touch Gen Z, mga nabuhay sa SOCMED na akala nila it's complete wonderland sa workplace kaya konting pagalit at konting inconvenience lang na de-depress ka agad, feeling victim at panayran sa SOCMED and number 1 rule breaker naman sa workplace. By the way, nabalitaan ko pala na kaibigan ng boss namin ng mama nitong si Dave kaya naipasok sa company. No wonder, nandito pa rin kahit naman. Ang nagpapadagdag pa ng init ng ulo ko ay isusumbong niya raw ako kay boss for harassing him. Hindi na raw maganda for his mental health ang workload niya at ang toxic ko raw katrabaho. What? Ako pa ang toxic ngayon? Sinagot ko siya ng just spitting facts lang, Dave. Napaka-sensitive niya talaga. Konting problema sa workplace, toxic na kagad? O ano gagawin mo? Magre-resign ka? Then go! Pakiusap lang na mag-OT or mag-heavy workload. Ayaw na. Mabigyan ng extrang work kahit hindi naman lagi nakaka-stress na. Mahihinang nila lang. Ay nako, kulang na kulang talaga kayo sa disiplina. Napaka-entitled and feeling a lot better than ones who have built a career and worked their way up for 15 years. Kung gusto mo talagang tumagal sa trabaho, matuto kayong sumunod sa mas nauna sa inyo. I always do my best to call him out in a nice way kapag may mali siyang ginagawa, Dan, pero parang kasing walang epekto sa kanya. I grew up at the tail end of the hustle culture. Shoota. I remember so many seniors. Sariling sikap like ako na mismo nga alam kung paano gawin ng mga bagay-bagay. Or kung may kaedad ako nakatrabaho, sa kanila na lang ako nagtatanong. Pag napapagalitan ako, labas sa kabilang tenga. At never akong sumagot-sagot o nangatwiran. Lunok pride talaga ako kaya tumagal sa trabaho at nahasa ng husto. As a 38-year-old, masasabi kong a lot of Zoomers are effing worse talaga, Dan, sa trabaho. Alam mo, dapat talaga yung mga boss, kailangan nilang matutuhan na i-fire tong mga empleyadong ganito and teach them that they can't just graduate from college and make 5 to 6 figures doing nothing. Malapit na nga ako mag-resign dahil sa stress sa kanya. Pero hindi pwede. Mahal ko ang company na to at ang trabaho ko. Dito rin kasi ako nag-OJT before, Dan. Ito ang naging buhay ko at tahanan ko sa loob ng 15 years. Tsaka feeling ko, mahirap na rin makahanap ng work sa edad ko ngayon. Hanggang dito na lamang. Ang kwentong ito ay kwento ni Jam.
Ayun na nga ang kwento ni Jam. Jam, maraming salamat at dito mo napili sa love letters kwento mo kay Danny share itong medyo hindi kagandahang atmosphere no sa office ninyo. At again, thank you so much. At wala ka namang tinanong pero nag-share ka lang ng kalagayan mo ngayon. So clearly kita natin dito yung difference no na gustong i-portray ng kwento ni Jam ng work ethics kasi nasa work sila, nasa office setup sila. Work ethics daw ng millennials and Gen Z. Yeah, pwede nating tawagin sa ganun pero marami kasing factors yan so wag natin masyadong i-highlight yung generation gap nila. Pero balik lang tayo sa kung ano yung mga nakwento sa atin ni Jam. So, Jam, no? Tawag dito. parang tropa lang. Tawag dito, Jam. Hindi, kasi nagigets kita, no, na sa isang work setup, ang hassle pag meron kang ka-team na medyo tamad-tamad, you know, ang hirap utusan, maraming sinasabi pag meron kang pinapakiusap sa kanya, tapos parang hirap na hirap kahit ang dali lang naman. So, gets na gets kita dyan, no? Pero at the same time, nagigets ko rin kasi si Dave na sinabi mo naman dito na new hire pa siya, no? Fresh grad, walang experience sa trabaho. Kasi may mga bagay kasi, Ate Jam, no? Na lalo na pagdating sa first job mo, na parang kahit ilang beses or 2, 3, 5 times nang tinuro sa'yo, magigets mo na siya, no? Alam mo na kung paano gawin. But the thing is, hindi ka comfortable na gawin siya. So, nag-aalinlangan ka. And it will take you a lot of mistakes, a lot of experience, bago mo masabi talaga na, okay, kaya ko nang gawin to and alam ko na talagang gawin to. Na, alam mo yun, hindi magkukos ng init ng ulo ng ibang teammate mo. So, malamang, baka nasa ganong stage pa lang si Dave, no? Kasi, bago pa lang siya eh. Pero alam ko, ang mali talaga kay Dave is yung sumasagot-sagot siya. Yun, kampi ako sa'yo doon. Kasi, sobrang, alam mo yun, talagang work ethics na yun na pwedeng dun mo na siya dalihin na hindi naman dapat gano'n ang pakikitungo mo sa mga katrabaho mo. Pero yung mga ibang comments mo sa kanya, like, hindi magets, ang bagal mag-pick up, and all, siguro, try mo pa ng konting understanding sa kanya na baka nga naman tinatry din niya, no? Baka naman sinusubukan din niya. Pero medyo mas mabagal lang dun sa ine-expect mo na capacity niya or dun sa bilis niya sa paggawa. At marami ding parts dun sa letter mo na nabanggit mo na ako nga ganito, ako nga ganyan, kami ganito, kami ganyan. Siguro time na rin para iwasan natin yung mga ganong comparison, no? Kasi hindi na, alam mo na yan, siguro nababasa mo na yan lagi sa social media and all na hindi na para mag-compare ka sa nararamdaman ng ibang tao or sa capacity or experience ng ibang tao. It's not always about you or it's about us, no? Kasi iba-ibang tao eh, lalo na ngayon sobrang kumbaga nag-evolve na sila, mas aware sila ngayon, mas sige, sabihin na nating woke sila, no? May ibang pa-woke lang, pero may ibang woke talaga. Alam talaga yung ginagawa nila. Alam yung karapatan nila. So, hindi na para sabihin mo, ako nga ganito, ako nga ganyan. Kasi, kung maririnig mo lang din yung sarili mo, may mga hindi rin magaganda dun sa mga kunikwento mo, na parang, you know, as they say, toxic, no? Akala mo, toxic, yung ibang tao ang nagpapatoxic sa environment. Pero hindi ka aware na ikaw na pala yung toxic dun sa environment, no? Dun sa office nyo or sa workplace nyo. Kasi nga, wala eh. Parang lagi mong, ikaw yung standard eh. Lagi mong iniisip na ako ganito, dapat ganito ka rin. No, Ate Jam. Dapat iwan na natin yan, no? Dapat habang natututo tayo, habang marami tayong experience, no? Na dumarating sa buhay, yung mga hindi naman din kagandahan na traits or characters or kung ano man attitude,
or nakagawian. Okay? I get it. Mahirap alisin kasi nakagawian mo na. Ganun ka eh. Ganun ka magtrabaho. Hustle culture ka, di ba? Sabi mo. Pero, baka hindi rin laging sagot yung pag-hustle, no? Hindi rin laging pag-hustle yung dapat mong gawin or dapat mong practice sa trabaho. Baka okay din yung hindi man chill or hindi man petics pero hindi ka sobrang hustle pero nagagawa mo on time lahat ng deadline mo and uuwi ka ng alam mo yun, sakto sa sabihin natin on the spot, no? On the dot pala, on the spot. On the dot, no? Walang masama doon, hindi ka nag-OT pero nagawa mo yung trabaho mo, hindi ka sobrang ngarag. Pero nagawa mo, 'di ba? 'Yun naman ang importante, kaya nga tayo nagtatrabaho para doon sa trabaho na dapat matapos. Hindi para sa mga kung ano-ano pang extra na sinasama na natin sa trabaho natin, no? So, be mindful lang, no, Ate Jam, sa mga ganitong sitwasyon, sa mga ganitong nakikilala natin, na baka meron din silang gustong ituro sa atin. And syempre tayo, meron din naman tayong ibibigay sa kanila, no? Meron din naman tayong i-share or gustong ipahiwatig sa kanila. Kasi at the end of the day, magkatrabaho kayo, magkikita kayo palagi, no? What if tumagal dyan si Jam, di ba? Ang pangit ng trabaho na merong hindi ka kasundo, no? Yung iniiwasan mo, hindi mo masyado kinakausap. Pangit ng gano'n. Ito advice ko lang, no, bago tayo matapos dito. Try mo one time, parang ayain siya na yung wala kayo sa office, yung iba yung environment, may it be sa coffee shop or sa fast food or uminom kayo saglit, di ba? Samahan mo or magsama ka pa ng ibang mga katrabaho nyo. Just getting to know, no? Para lang mawala yung barrier, lalo na yung Gen Z millennial thing na talaga namang pinamumukha mo dito sa kwento mo. Try mo lang yung ganun, yung mas light lang yung environment. Malay mo, di ba, meron kang mga malaman sa kanya, mga kwentong hindi mo alam about sa kanya, na nagsistruggle din pala siya and all. And yun na rin yung time mo para masabi mo sa kanya na hindi pasigaw na paraan. Kasi yung dito, sumabog ka eh, no? Kasi walang magagawa kasi yung mga ganung pagsabog eh. Parang may sindak, pero yung gusto mong ituro, mas hindi siya bumabaon kasi nga inuna mo yung sindak eh. So try mo sa mga ganong pagkakataon. Idaan mo sa advice na matiwasay para mas magets niya kung saan ka ba nanggagaling, no? So yun lang naman. So again, Ate Jam, maraming salamat kasi dito mo napili na mag-share ng kwento mo sa Love Letters, kwento mo kay Dan. And maraming salamat na din again sa lahat ng mga nanonood sa atin, no, dito sa munting programa natin. Thank you so much sa lahat na nagfa-follow sa TikTok, sa lahat na nag-share, na nagsasabi na nakaka-relate sila. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat ng gusto mag-share ng kanilang mga love experiences or life experiences, padala nyo lang yan sa akin Facebook page, Dan Capucion, no? Makikita nyo sa Facebook. I-PM nyo na lang sa akin at ako nang bahala para basahin yan dito. Okay? Once again, Ate Jam, maraming salamat sa pagsulat mo dito sa Love Letters, kwento mo kay Dan. Until then, kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo ng masasandalan, kwento mo kay Dan. Mapapauwi